Sinisira daw po ng Quadcom ang institution, yung dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Sinisira daw ng Quadcom. Okay. Talaga ba? Nasa katinuan pa ba ito si Sara Duterte? Mukhang wala na kasi. Ibaling niyo ba naman yung sisi sa Quadcom na ang dapat or ang ginagawa lang naman ay para isiwalat kung ano yung katotohanan, kung ano yung totoo. At yung mga katiwalian ay dapat lang talaga na bigyang or dapat talagang paimbestigahan para malaman kung sino yung or alin ang totoo. Tapos sasabihin nyo, sinisira nila ang institution. Sabi po ng mga netizens, hindi. Kasi, una pa lang, kahit hindi pa po kayo nakaupo dyan sa Office of the Vice President at DepEd, una pa lang, yung intention nyo pa lang na andyan na yung maitim yung balak, Sara Duterte, doon pa lang, nag-uumpisa ng sirain nyo ang dignidad ng institution. Mukhang baliktad. Ito po ba ay parte ng mga pagpapaawa nyo? Kasi po hindi na dapat talaga ito nag-work. Yung ganitong klaseng paawa. Yung ganitong klaseng narrative. Na kuno ay parang sila ang biktima rito. Talaga ba? Pamumulitika na naman to? O, buti na lang talaga kung tayo po ay nagbabasa ng mga komento sa mga ganitong article. Makikita nyo talaga maraming kababayan, na tayong mga kababayan ang mukhang nagigising na at alam na kung ano talaga ang totoo. You see, sabi nga na Senator De Lima, yung estado ngayon ng ahensya ng Office of the Vice President at saka DepEd, totoo na biglang bumagsak ang dignity, biglang bumagsak ang imahe ng dalawang institution na yan. Bakit? Dahil sa principal or dahil sa namumuno dito. Yun naman talaga ang totoo eh. Dahil kung ikaw ay mabuting leader, alam mo kung ano yung lahat ng nangyayari sa paligid mo. Una pa lang, alam mo rin na matitino or gagawin mo ang lahat para maging matino ang mga opisyalis mo, yung mga ordinaryong empleyado mo. Dapat yung mga tao mo matino rin. Ika nga, kung sino man, kahit sino daw kasi na madikit sa mga katulad ni Sara Duterte, ay napapasama. So anong ibig sabihin nun? Na kayo ang totoong masama. Na kayo ang una pa lang, wala nang mabuting layunin para sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Sabi nung isa, ngayon lang sa buong history ng Vice President na nakapirma sila Mary Grace Piato sa acknowledgement receipt. Siguro kung nagpatuloy etong mga kabulastuang ito at hindi nga na-discover etong kahibangan or etong mga katarantaduhan ng Office of the Vice President under Sara Duterte, siguro daw ay magkakaroon din ng pagkakataon na pumirma sa mga resibo na yan sina Jolly McDonald. Di ba? Ganyan po ang iniisip ngayon ng mga kababayan natin. Mantakin nyo kasi isipin nyo na lang, Mary Grace Piatos. Kahit sino, wala pa akong naririnig. Kahit saang lupalop ng ating bansa, wala akong naririnig na may Piatos na apelyido na Pinoy. Ikaw kaya ang sumira. Yan po ang sigaw ng mga netizens. First time sa history na may confidential fund ang DepEd. Si Atty. Lenny, walang confi. Si Binay, isang beses lang na may confidential. Anyway, you see, alam niya ng mga kababayan natin. Tapos kayo pa po yung may gana na maging arogante at maghari-harian. Malala. Bakit kaya ang mga DDS, kung ituring ang mga Duterte, para daw na si Kim Jong-un or Kim Jong-il, dapat, ng North Korea, lantaran na silang ginagago at inuuto, tuwang-tuwa pa rin sila. Yan, classic ng mga DDS. Ganito ang sistema ng mga DDS. Lantaran, ulitin ko na ginagago at inuuto netong mga Duterte, pero tuwang-tuwa pa rin sila at Tatay Digong pa rin ang sigaw. Malala.